Isang mainit na gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si Christopher Min at ito po ang Star Confessions. Paano nga ba inaabot ang isang pangarap kung ito ay hindi mabanaag ng malinaw o naririnig man lamang? Sapat na ba ang elemento ng apoy upang magliyab ang iyong pagnanasa na makamit ito? Si Zell, isang bingi. Sina Zam at Menchi, kapwa nangangapa sa dilim ng pagkabulag. At si Grace, na pinili ang init ng apoy sa kabila ng kawalang katiyakan. Sila po ang apat na elementong bumubuo sa Tribal Dancers. Isa sa mga Hall of Famers ng programang Talentadong Pinoy dito sa TV5. Balikan po natin mga kapatid ang iba't ibang tribo ng pagsubok na kanilang pinagdaanan. Hall of Famer, the Tribal Dancers win again tonight. Congratulations, Tribal Dancers. Good morning, ma'am. Si Sel. Nasa loob po. Sel, na-print po na ba yung product inventory natin for tomorrow? Sel! 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 Ay, ma'am. Bakit po? Pingi ka ba talaga? Kanina pa ako dito salita ng salita, hindi ka nakikinig? Ma'am, pasensya na, ma'am. Hindi ko po kasi masyadong... Hindi ko po masyado kasing... Hindi pa laging ganyan. Lahat ng tao dito, alerto. Samantalang ikaw, para kang walang pakialam sa nangyayari. Sa susunod, sisamping kita. Hindi mo ba talaga narinig? Naririnig ko naman. Kaya lang sobrang hina eh. Malakas pa yung bulong kaysa sa boses niya. Naku, grabe na yan, Sel. At pinatingin ko na to eh. Kaya lang, may naputol doon na ugat sa tenga ko. Gawa daw ng sobrang pagod tsaka sobrang stress. Ano nga ba yung inuutos ni ma'am? I-print mo daw siya ng inventory report ng mga products natin. Ano? I-print mo daw siya ng inventory report ng mga products natin. Mag-aaralan niya daw kasi yun tomorrow. High school pa lang ako. May na talaga ang pandinig ko. Pagdating ng college, mas lalo itong lumala. Kaya na mag-work ako, hindi rin ako nagtagal dahil sa kapansanan kong ito. Ano ba yan? Tatlo na lang kayo, hindi pa kayo magkasabay? Ano to, disaster trio? Next! Sam? Hoy, Ate? Sam! Han? Sam! Ate, okay ka lang? Bes. Han? Uy! Sam! Sam! Bes! Uy! Sam! Uy! Ano na yan? Sam! Ate! Uy! Sam! Ate! Sam, okay ka lang? Ate! Uy, Bes! Ate! Han? Bigla na lang bumagsak. Ate! Tapo ko. Han? Ano nangyari? Bes! Bes, bakit hindi kita maaningan ng malinaw? Ha? Wala kang makita. Ano nakikita mo? Sabi mo sa akin. Sabi mo sa akin kung ano nakikita mo. Ate! Sam! Diyos ko. Ate, ayoko. Sam! Ate! Ate, ayoko mabulag. Paano ko na matutupad ang pangarap ko maging dancer kung tuluyan na mabubulag yung mata ko? Hindi ka mabubulag, Sam. Ate. Hindi tayo mabubulag. Han? Han?
Narinig mo ako? Ha? Huwag kang matatakot, ha? Huwag kang matatakot. Nandito lang ako. Natakot ako eh. Natakot ako. Matakot. Stargardt's macular dystrophy. Ito ay isang uri ng sakit sa mata na nagiging sanhi ng pagkabulag. Ito ang sakit ng ate ko. Kaya na nagsimulang lumabo ang mata ko, doon ako nagsimulang matakot. Pero hindi ako nawala ng pag-asa, lalo na at buong suporta sa akin ng pamilya ko. Grace, ano ba? Puro sayaw na lang, ha? Kundi doon sa mga pinsan mo, dito sa bahay. Abe, hindi ka nakakatulong sa gawaing bahay, ah. Maano po eh. Anong ano? Sasabihin mo na naman, gusto mong maging sikat na dancer? Pag-aaral ang asikasuhin mo. At hindi yung pagkembot at paggiling na hindi ko maintindihan. Girls, pasensya na. Next time na lang. Pero doon na lang sa house nyo. Bata pa lang ako, hili ko na talaga ang pagsasayaw. Kaya madalas, napapagalitan ako ng parents ko. Pero para sa akin, ayos lang. Hindi man nila maintindihan ang hilig ko, pinagpapatuloy ko pa rin ito. Ikaw ate, kaya bang matuto magpoy? Tapos na yung panahon ko dyan, ano? Matanda na ako. Nag-aalaga pa ako ng anak ko, no? Ate, walang mata-matanda sa pagsasayaw. Tsaka dati kang dancer, kaya madali lang para sa ito. Isa pa, magandang racket to ngayon sa mga event, fiesta. Magandang pagkakitaan, di ba? Hindi na nga ako makakita ng maayos. Baka makadisgrasya pa ako dyan. Ayan na lang si Sam, oh. Yan na lang yung i-train mo. Mas bata pa yan, mas bagay. Uy, ano yan? Ang galing nga, ang cute. Kuya Sambo, ituruan mo ako nito. Sure, ikaw pa. Yan. Sel, ano ba yung pinapatugtog mo? Ang lakas-lakas sinaan mo naman. Ang aga-aga nakakabulahaw ka ng kapitbahay, nakakahiya. Ma, anong sinasabi mo? Ang lakas-lakas naman ng pinapatugtog mo, nakakabulahaw ka. Kahit na may diferensya ka sa pandinig, dapat hinaan mo naman yung pinapatugtog mo, ha? Ma, anong sinasabi mo? Hindi ko marinig eh. Ma, ba't pati yung basag ng plato hindi ko narinig? Ma, hindi na ako makarinig. Ma, Isang dagundong ng kalungkutan ang pagkawala ng pandinig ni Zel. Samantala, patuloy na hinarap ni Zam at Menchi ang buhay sa kabila ng lumalabong pag-asa, dala ng kapansanan nila sa mata. Sa kabila nito, sina Ren at Zamboy ang nagsilbing ikalimang elemento na magniningas sa mga lumalamlam na apoy sa kanilang mga puso. Aray! Ayoko na. Sel! Suko na ako. Na kasi ipilit ang hindi pwede. Bes, ano ka ba? Ako nga kinaya ko eh. Si Ate Menchi, kinaya niya. Kaya alam ko, kaya mo din. Bes, kahit papano, nakakakita ka. Nakakarinig ka. Ako sarili kong pulso hindi ko marinig. Paano ako susunod sa inyo? Kakaya sa inyo. Zel, alam ko mahirap. Pero ang gusto ko lang, yung makatulong ako sa inyo. Oo nga pala, nakakuha ng malaking project si Ren. Kailangan puro poy dancers na babae yung kailangan para dun sa nationwide promoter ng kanilang produkto. Uy, maganda yan ah. Magandang racket yan. Oo, tsaka imbis na iba yung kuhain niya, edi tayo na lang. Kaya alam ko, Bes, kaya mo. Kasi since college naman, nagsasayaw na tayo, di ba? Tsaka alam ko, pangarap nating dalawang pagsasayaw. Oo nga naman, Zel. Yang si Sam, noong una hirap na hirap yan. Pero nung tumagal, ayan, gumaling. Kahit tulog, kayang-kaya niya. Okay?
Okay. Dimench? Bakit? Kahit ba may edad na pwedeng mag-join? Oo naman. Basta ikaw, pwedeng-pwede. Tsaka kayang-kaya mo yan. Parang hindi naman bago yung age namin. Wala naman sa age yan, ate. Girls, si ate sasali na sa grupo nyo. Okay ba yun? Uy! Sasali! Matagal din bago ko nakumbinse sina Ate Hadsel na balikan ang pagsasayaw. Pakiramdam ko, kung magagawa namin ito, kahit papano, mapapatunayan namin na kahit may mga kapansanan kami, pagkaharap pa rin ng saysay ang buhay namin. Sa tulong ni Samboy, nakapag-perform kami sa iba't ibang lugar. Tumibay rin lalo ang samahan namin. Hanggang sa dumating ang di inaasahang pagkakataon. Ano ba naman yan? Ang dali-dali na nga, hindi pa makuha. Ano ka ba naman, Grace? Nasaktan na nga yung tao, ganyan ka pa. Ay, sorry, nabigla Guys! lang ako. Honey! Woo! Guess what? Good news. What? Galing ako sa TV5. At, yes, confirm. Pasok tayo sa Talentadong Pinoy! Uy! At this Saturday na kayo sasayaw! Matalo. Basta makakit lang kayo ng entablado ng talentado, edi para na tayong nanalo. Pwede! Pero, sandali! Anong ipapangalan natin sa grupo? Ano nga ba? Pwede. Tribal dancers. Ayun, gusto ko yun! Total, yun naman lagi yung sinasayaw, di ba? Tribal dance. Wow, Okay. yun! Okay yun. Group up! Dear God, kayo na po ang bahala sa mga steps namin mamaya. Sa fire po namin, sana po wala po may mapaso at magawa po namin po sana ang mga steps namin on time. Kayo na po ang bahala sa amin. We dedicate this performance for you. Thank you. Thank you. Thank you, Lord. Lighting up our stage, here's an all-female group called Tribal Dancers. Pinoy ngayong gabi, Yo-Yo Tricker! Kailangan yun. Tama na. Ayos na yun. Guys, it's okay. Honey. Tama. Sa kanilang unang sultada, bigo ang tribal dancers na makamit ang tagumpay. Dito na nga ba magtatapos ang ningas ng kanilang pakikipaglaban? Okay lang yun. Hindi porket tinalo kayo ni Yo-Yo Tricker, ibig sabihin, hindi na kayo magaling. Bakit? Tinalo nyo naman yung 6. Oo nga. Saka, isipin nyo unang salang nyo pa lang, ang dami nyo nang nasilat. Kaya konting practice na lang, malay nyo. Kung sa bagay, mas magandang isipin na at least naranasan naming mag-perform sa TV, di ba? Sel! Anak! Napanood ko kayo. Ang galing ninyo. Ang galing-galing ng grupo ninyo. Ang gagaling ninyo talaga. Ang galing-galing nyo. Ano magaling dun? Talo nga kami. Grace, ano ba? Ha? Hindi ka pa ba uuwi?
Sinabi ko na sa'yo, kung pag-aaral ang asikasuhin mo, mas may mapapala ka. Halika na. After kami matalo sa talentado, hindi ako huminto sa pagsasayaw. Inisip ko noon, nandito na ako. Hindi ko na to pakakawalan. Ate, ano nangyari? Bumagsak siya eh. Okay lang? Sakit? Sakit? Ano ba sakit? Ha? Ito? Dito? Hindi niyo man lang ako sinabihan. Nangyayari na pala sa likod, hindi ko pa alam. Hataw ako ng hataw kaya sa stage. Mukha akong tanga dun eh. Paano naman kitang sesenyasan? Nasa harap ka. Unahin pa ba naman kita? Nadapa na nga to si Sam sa stage. Guys, sorry. Kasalanan ko kung bakit tayo pumalpak. Hindi ko kasi nakita yung speaker sa gilid ko. Ang laki-laki ng stage, hindi mo nakita? Hindi ka pa namang bulag ah. Teka ha. Tama na yan. Tsaka huwag kayong magsisihan. Alam niyo yung mga ganyang bagay, hindi naman talaga may iwasan yan eh. Nasaan na ba kasi si Grace? Di sana ako nandito siya, di sana nasa niya ako. Nasaan ba siya? Wala na si Grace. Hindi na siya sasama sa atin. Eh, kung ganito na lang, edi kanya-kanya na lang tayo. Huwag na natin buuin to. Oh. Ano ba naman tong bahay na to? Wala man lang pagkain. Ma, wala pa rin bang pagkain? Heto na nga, galing ako sa palengke. Sandali lang, magluluto ako. Tanghali na kaya. Anong oras pa tayo kakain? Kainis naman eh. Anong nakakainis? Tinanghali ako kasi dumiskarte pa ako. Naghagilap ako ng pambili ng pagkain natin. Kung hindi, ay nako, hindi tayo kakain hanggang mamayang gabi. Kung hindi niya po ako pinigilan magsayaw, hindi kahit pa paano, ni Pansat Canton, makakabili ako. Aba, Grace, parang hindi mo magulang ang kaharap mo, ah. Nakakalimutan mo yata, iginagapang ko ang pag-aaral mo. Dahil yun lang ang pwede kong ipamana sa'yo. Kaya kita pinipigilan ng pagsasayaw. Dahil ang gusto ko, diploma at hindi tropeyo. Ma, kahit kailan, hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Hindi ko po makakalimutan yun, Ma. Pero sana, intindihin nyo na ang sayaw ang hilig ko. Yun ang pangarap ko. Anak, talaga bang midwifery ang gusto mong gawin? Opo, Ma. Tinawagan ako ni Zam kanina. Ibinalita sa akin na nangyari. Hindi ba parte naman talaga ng pagtatanghal yung aberya? O kahit ayaw mo't gusto, may nangyayaring ganyan. Kaya lamang kailangan ka talagang laging handa sa mga... Mami, ito naman po talaga yung dapat na noon ko pa ginawa, di ba? Eh kung noon ko pa nag-decide, di sana, hindi na ako napaya sa maraming tao. Basta ang gusto ko, gawin mo yung ibinubulong ng iyong puso, ha? Mahal na mahal kita. $375 on the left, 400 on the right. Masyado ng mataas na grado ito. Ibig lang sabihin mabilis ang paglabo ng iyong mga mata. Ganun din sa kaso ni Sam. At yan ang dahilan kung bakit madalas kang mahilo lately. Dok, meron mo bang paraan para mabawasan yung mabilis na paglabo ng mga mata namin magkapatid? Ang kasong ito ay progressive and irreversible. Ganyan talaga ang Stargardt macular dystrophy. Ganyan ang nature niya. At kung hindi man natin siguro ma-control ito, is at least mapabagal natin ang paglabo ng inyong mga mata.
siguro ay dapat nyo na rin na iwasan ang apoy. 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 Araw-araw, pakiramdam ko, tinatakasan ako na aking paningin. Ate, anong problema? Bakit hindi mo sabihin sa akin? Ayoko mabulag. Ayoko mabulag. Narinig mo naman yung sabi ng doktor kanina, di ba? Kung mas lumabo yung mata mo, mas malabo yung sa akin. Wala na akong makita eh. Wala na akong maninag. Hindi ka mabubulag. Hindi tayo Mabulag na ako. Marami pa tayong magagawa. Mabulag na ako. Mabulag na ate. Mabulag na ako. Mami, bakit umiiyak? Natin. Di ba promise ko naman sa'yo na kahit hindi ka makakita, hindi kita iiwan? Ako ang magiging ayos mo. Hindi kita pababayaan. Kasi love na love kita, Mami. I love you too, baby. Pero para sa aking anak at kapatid at sa mga tao nagmamahal sa akin, kakayanin kong lahat ito. Hindi ako susuko. Tinext ako ng talentadong Pinoy. Pinapabalik kayo for a callback performance. Ha? Talaga? Ibig bang sabihin yan, lalaban tayo ulit? Na may chance ulit tayo maging champion? Tama! Kaya kailangan mag-practice tayo ng todo-todo. Pero teka, paano si Ate Sel? Hindi na tayo buo. Tinuloy niya na yung pag-aaral niya ng midwifery. Paano na tayo? Akong bahala. Hindi ako papayag na mabuwag tayo. Kausapin ko siya ulit. Ito ang gusto natin, ito ang pangarap natin, at hindi lahat nabibigyan ng ganitong pagkakataon. Kung uurong tayo, mas lalo lang natin mapapatunayan sa kanila na wala tayong mararating. Eh kasi sinasabi mo lang yan. Kasi kahit papaano nakakakita ka pa. Eh ako. Tsaka hindi na para sa akin yung pagsasayaw. Tagal ko nang kinalimutan yan. Hindi totoo yan, Bes. Alam ko, best friend kita. At sabay tayo nangarap. Nawalan ka man ng pandinig at ako unti-unting nanlalabo ang mga paningin ko. Pero kahit kailan, hindi nawawala sa mga puso natin ang mga pangarap nating sumayaw. At yun ang importante, Bes. Yun ang importante. Tama si Zam, anak. Mas mahalaga ang nilalaman ng puso kaysa nakikita ng mata at naririnig ng tenga. Dahil sa puso, doon ang gagaling ang lakas para gawin mo ang iyong nais. Nanggaling ka sa akin. Sa loob ng 9 na buwan, ang tibok ng puso ko ang nagpapatibok sa puso mo. Musika at sayaw. Yan ang laging sinasabi ng puso mo sa akin, kaya maniwala ka sa milagro ng puso, anak. Kahit hindi ka makarinig, tuturuan ka nitong sumayaw. Umindak sa musika ng mga pangarap mo. Dahil sa talentadong Pinoy, lumagablab ang kasikatan ng tribal dancers. Nakapagdala sila ng maiinit na pagtatanghal sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Isang katanyagang muling susubok sa tibay ng kanilang samahan. Oh, sarado na ang usapan, ha? Sige po. Maraming salamat po. Okay, ayun muna kita dito. Aray, sikat na yung mga kapatid mo, ah. Hindi na talaga maawat. Palagi ko na lang sila napapanood. Okay nga yun eh. At least, maraming racket. Sila, maraming racket.
Pero ikaw, halos lahat ng bookings natin para sa ating mga lalaki na poi dancers, kinuha po na nila. Olat sa tayo pati sa mga bars. Mas gusto nila, mga babaeng poi dancers. Pare, walang mangyayari sa'yo kung magkakasya ka na lang sa pasingit-singit at parang alalay ng grupo na yan. Para hindi naman ako alalay ng mga yan. Kapatid ko yung dalawa dyan at saka ako nagtuturo ng sayaw. Pare naman, tinaganda mo lang ang tawag eh. Ganun na rin yun. Road manager, choreographer, production assistant, alalay. Iisa lang yun. Alam mo pare, kung lasing ka, iba na lang pagtripan mo. Ayoko ng gulo. Wala ka? Samboy, paliwanag mo nga sa amin yung mga racket mo. Wala akong dapat ipaliwanag sa inyo. Hindi ko pinapakialaman diskarte nyo, kaya wag nyo rin akong pakialaman. Hindi ka namin pinakikialaman. Ang sa amin lang, sana sinabi mo na hindi na pala kami mag-perform dun sa bar na yan at ikaw na yung nakuha. Eh bakit pa? Sikat na kayo, di ba? Hindi na nga kayo magkanda ugaga sa mga racket nyo eh. Samboy, Sam, hindi naman kayo dapat naghihiyawan eh. Pwede naman natin pag-usapan to sa mas mababang boses. Bakit kailangan tayo maghiyawan? Ate, siya pagsabihan mo. Bare-bare na nga lang yung kinikita ko eh. Tapos susulutin niya pa. Hindi yan ang ibig ko sabihin. Bahala nga kayo. Tama na, Sam. Nasaan na ba si Kuya Samboy? Ba't wala pa siya rito? May gig lang daw, pero susunod din yun. Baka naman pwede. Bukas na lang natin ituloy ito. Baka ma-award na naman ako ni Mudre. Hello? Oh, bakit? Ha? Oh my God. Ate Menchi, bakit? Si Samboy, na-aksidente! Ha? Nasaan na siya? Puntahan natin! Punta na kami dyan! Puntahan natin sa ospital! Tila biro ng tadhana, ang isa sa nagsiga ng apoy upang tumingkad ang talento ng tribal dancers, ang siya ngayong umaharap sa malamlam na pakikipaglaban. Samboy, pagaling ka. Kailangan ka namin. Kuya, paano na yan? Sino na magtuturo sa amin? Kung kailan naman malapit na yung ultimate talentado. Ano ba? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Gagaling si Kuya Samboy. Galing yan. Bayaw, laban ha. Kailangan ka ng mga kapatid mo. Samboy, sorry ah. Sorry. Hayaan mo, lalaban kami para sa'yo. Lalaban kami. Mananalo kami para sa'yo. Nasaan na kaya yung costume ko? Ito bang hinahanap mo, anak? Ma? Nakita ko kagabi. Parang marumi kaya nilabang ko. Baka kasi kailanganin mo. Salamat, Ma. Sorry, anak, ha? Ngayon, naiintindihan ko na kung gaano kahalaga sa'yo ang pagsasayaw. Hindi ako makapaniwala. Habang pinapanood kita sa TV, talagang tumutulo ang luha ko.
Nakita ko kung gaano kahalaga sa iyong pagsasayaw. Nakita ko yung pangarap mo na tinangka kong pigilan. Ma, sorry din po. Marami din po akong nagawang kasalanan sa inyo. Pero huwag po kayong mag-alala. Pareho po tayong panalo sa pangarap ko. At ma, nasa Hall of Famer ako. At sa March, bibigay ko po sa inyo ang pinangako kong diploma. Gagraduate ako. Pangako yan, ma. Salamat, anak. Sorry, ma. Sorry din, anak. Sorry. Bakit kayo umiiyak? Bakit kayo malungkot? Alam niyo, dapat nga ako malungkot eh. Sa isa nangyari sa akin. Pero hindi. Kasi alam ko gagaling ako. Lalaban ako. At syempre, ang pinaka-importante para sa akin, kayo ang ultimate talentado. Samboy. Totoo yun. Hindi niyo man ako kasama sumasayaw. Pakiramdam ko, bit-bit niyo ako. Kaya, bawat pitik, bawat galaw niyo, kasama niyo ako dun eh. Kaya lahat ng itinuro ko sa inyo, lahat ng pinaghirapan natin, lahat ng mga pangarap natin, kayo ang tumupad. Kaya kailangan ipagpatuloy niyo yung pagsasayaw. Ipagpatuloy niyo kung ano nasimulan natin. Hindi man ako makalakad ulit. Pero hanggat nakikita ko yung sumasayaw, lalaban ako. Lalaban ako para panatiling buhay ang apoy ng pag-asa ng bawat isa sa atin. Okay? Hanggang ngayon, di pa rin namin tiyak kung kailan makakalakad at muli makakapagsayaw ang taong nagbigay sa amin ng pagkakataon para patunayang sa kabila ng kapansanan ay may mararating kami. Sasayaw kami para sa aming talento, para sa aming mga sarili, at para kay Samboy. Sila po mga kapatid ang grupong sinuportahan at minahal natin sa talentadong Pinoy kaya nakarating po sila sa Hall of Fame. Ang tribal dancers, si Zam, si Menchi, si Zel, si Grace. Para sa akin, isang buhay na patotoo kayo na napakabait ng Diyos. Kasi kung saan tayo kulang, doon tayo dadagdagan. Paano nabuo ang tribal dancers? Bali, masasabi ko pong nagsimula po siya sa kapatid kong si Samboy. Okay. Tinuruan po niya ako. Actually, ako yung nag-insist eh. Na nakita ko na nag-perform siya ng ganon sa isang beach sa Puerto Galera. Para nainganyo kami, nasabi ko sa sarili namin, ang galing. Saan kayo nagpe-perform ngayon? Kalimitan po, corporate po eh. I-invite po kami sa mga hotels, mga companies, outing nila, summer outing. Gaano kahalaga sa inyo ang apoy? Isang malaking step high po yun para sa amin. Kasi doon ako nagsimulang yun, makatulong sa mga... At saka yung kumpiyansa sa sarili, ano? Apoy ang nagdala sa inyo. Opo. Sa iyo, gaano kahalaga ang apoy, Zel? Ito po yung bibigay sa akin ng sign na sobrang may hope pa rin ako. Kapag lumit yung apoy, so parang nawawala na rin ako ng pag-asa. So kailangan... Laging naglalagablab. Grace, gaano kahalaga sa iyong apoy? Kundi po dahil dito, hindi ko po natupad yung pangarap ko na sumikat, magkaroon ng sikat na grupo, pati po sa pagsasayaw. Mamarkahan ko at ng sambayan ng Pilipino ang gabing ito. Buhay na patotoo kayo na laging may pag-asa, tuloy ang buhay sa kabila ng problema.
Mabuhay kayo. Tribal dancer. Thank you po. Maraming salamat. Thank you. Thank you po. Zel. Thank you po. Thank you. Yes, Zam. Hindi po lahat ng nangangarap ay nakakatagpo ng katuparan. Para sa tribal dancers, si Zamboy ang naging daan upang mahanap nila ito. Siya ang apoy na nagdarang at nagpayabong sa mga talentong naghihintay kuminaw at ganap na makilala. At sa kanilang patuloy na pakikipagtunggali, patuloy na lalampasan ni Zam, Zel, Grace at Menchi ang mapamuksang hamon ng kapansanan upang mapanatili ang apoy na nagsisilbi nilang gabay sa patuloy na tagumpay. Ako po si Christy Fermin na nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions. Sandaling aalis, na akong butihin. Aking kapalaran, aking hahanapin. Babalik na agad. Ako sana'y hintayin. At sa aking swerte, saluhan natin. Tayo maling magkakapiling. Kung hindi man dito sa lupa, sa langit man din. Kung ako'y pagkakalooban ng isa pang buhay, ikaw pa rin ang pipiliin ko maging nanay. Si Alwin Oitingco bilang si Makata.